Hindi man po kami nagkaroon ng pagkakataon ni Kapitan na magkakilala ng personal, pero isa po siya sa tumutulong sa PTP laban. Papantayan po natin kung ano po yung investigasyon na ginagawa ng NBI. Personal na dumalaw si Senador Robin Padilla sa burol ng pinaslang na barangay captain na si Oscar Dodong Bucol Jr. sa Digos City, Davao del Sur. Sa gitna ng matinding pagluluksa ng pamilya, kaibigan at mga taga-suporta, dala niya ang hindi lamang pakikiramay, kundi isang malinaw na panawagan, hustisya para kay Kapitan Dodong Bucol. Ang pagbisita ng senador ay naging simbolo ng pakikiisa ng pambansang pamahalaan sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng brutal na pagpaslang sa isang halal na opisyal ng bayan, isang krimen na nagdulot ng pangamba at sama ng loob sa buong komunidad. Sa tahanan mismo ng pamilya Bucol, personal na nakipag-usap si Senador Robin Padilla sa mga naulila, kaibigan at taga-suporta. Isa po siya sa tumutulong sa PTP laban. At ang kanya pong mga paniniwala at paninindigan ay alam naman po natin na nakapundasyon kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ang tayo po ay nandito para una makiramay po. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Tahimik ngunit mabigat ang damdaming bumalot sa lugar habang patuloy na nananawagan ang mga tao ng hustisya. Makikita sa mga video at larawan na kumalat sa social media ang taus-pusong pakikidalamhati ni Robin Padilla. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabahala sa brutal na paraan ng pagpatay sa kapitan na naganap habang naka-livestream pa ang biktima. Isang insidente na nagpaigting ng takot at pangamba sa mga lokal na opisyal at komunidad. Kinumpirma ng senador na magsasampa siya ng formal na resolusyon sa Senado. Tayo po naman bilang mambabatas, siyempre po, papantayan po natin kung ano po yung investigasyon na ginagawa ng NBI. Tayo po ay nakapasa na po ito sa first reading at inaantay na lang po natin ang komite ni Senator JB Ejercito para ito po ay marinig po natin, makita po natin yung public hearing. Upang magsagawa ng investigasyon sa kaso, in aid of legislation. Layunin nito na tukuyin hindi lamang ang mga posibleng salarin, kundi pati ang mastermind sa likod ng krimen. Bukod dito, hangad ng senador na mapag-aralan at mabuo ang mga batas na magbibigay ng mas matibay na proteksyon sa mga lokal na opisyal, lalo na sa mga madalas mabiktima ng karahasan dahil sa kanilang tungkulin. Ayon sa abogado ng pamilya, Attorney Israelito Torion, handa silang dalhin ang kaso sa Senado. Isa sa kanilang pangunahing hiling ay ang proteksyon para sa mga testigo sa ilalim ng Witness Protection Program upang walang matakot na magsalita at mailantad ang buong katotohanan. Sa kasalukuyan, dalawang ahensya ang nagsasagawa ng hiwalay na investigasyon, ang PNP Special Investigation Task Group Bucol at ang NBI Southeastern Mindanao Regional Office. Yung mga persons of interest natin, sir? More than 5. Including mga politicians and men in uniform, tama? Yes. Alam naman nila siguro kasi nasa very, yung bangayan nila sa Facebook, sa social media. So, di ko na lang pangalanan pero those individuals na nandun na sa itong awayan is sila yung sinugpinahanan. May kanya-kanya silang mga parte. One is to drive the vehicle. The other person, the second person, is to shoot the victim, the target. And the third man, he is in charge in closing and opening the automatic window on the left side. The second
second row na window, left side. So siya ang taga bukas. So, the moment nabuksan, fully open, so makapag-shoot na siya. Nag-alok na rin ang pamahalaan ng hanggang 5.5 milyong pabuya para sa impormasyon na makakatulong sa paglutas ng kaso. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong mapabilis ang investigasyon at matiyak na ang hustisya ay hindi mapapabayaan. Hindi rin maiiwasan ang aspeto ng politika sa pangyayari. Si Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. ay provincial chairperson ng PDP Laban sa Davao del Sur, habang si Senador Robin Padilla naman ang kasalukuyang pangulo ng partido. Kaya ang pagbisita ni Padilla ay hindi lamang bilang senador, kundi bilang leader ng partido na tumitindig para sa kanyang kapwa-miyembro. Ipinapakita ang suporta sa pamilya at higit sa lahat, nananawagan ng hustisya para sa komunidad. Bukod sa aspeto ng hustisya at politics, pinapakita rin ng pagbisita ang kahalagahan ng solidaridad at moral na suporta sa mga lokal na opisyal na nalalagay sa panganib. Sa pamamagitan ng kanyang aksyon, ipinaparamdam ni Padilla na hindi nag-iisa ang pamilya Bucol at ang buong partido sa laban na ito. Ang pagdala ng kaso sa Senado ay maaring magdulot ng ilang mahahalagang epekto. Una, magkakaroon ng mas malalim na investigasyon at mas matibay na proteksyon sa testigo. Ang Senado ay may kapangyarihang magpatawag ng mga testigo, opisyal ng pulisya, at iba pang may kinalaman sa kaso na makatutulong upang matukoy ang mga salarin. Pangalawa, ang pag-akyat ng kaso sa pambansang antas ay magbibigay ng mas malaking atensyon mula sa media at publiko na maaaring magpabilis sa aksyon ng PNP at NBI. Pangatlo, layunin ng Senado na tuklasin ang kahinaan sa kasalukuyang batas at makabuo ng mga reforma para protektahan ang mga lokal na opisyal laban sa karahasan. Pang-apat, bagamat hindi hukuman ng Senado, maaaring magsilbi itong plataporma para mailantad ang buong kwento, makuha ang karagdagang ebidensya at maipakita sa publiko ang kabuuang pangyayari. Ang pagbisita ni Senador Robin Padilla sa burol ni Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. ay malinaw na mensahe. Ang hustisya ay hindi dapat mabaon sa katahimikan at ang buhay ng isang lingkod bayan ay may halaga. Iginiit ng senador na hindi siya titigil sa paghahanap ng katotohanan at sa pagtulong sa pamilya Bucol. Sa pamamagitan ng kanyang posisyon sa Senado at sa partido, sisiguraduhin niyang mabibigyan ng pansin ang kaso at masusustentuhan ang mga hakbang para sa proteksyon ng mga lokal na opisyal. Patuloy nating tutukan ang mga susunod na kaganapan sa kasong ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas maraming balita at update. Maraming salamat po sa panonood.